Pag-usapan po natin itong budget ng mamamayang Pilipino na ginagastos ng ating pamahalaan. Alam niyo kung bakit yung budget? Kasi mahalaga ito. Tayo may-ari nito eh. Kaya tayo may karapatan. Ngayon, ang pinagtatalunan sa Kongreso, traditional o obligation. Anong ibig sabihin yan? Ang sinasabi po kasi ni Congressman Dante Marcoleta, ang budget daw ng Office of the Vice President, tradition daw sa Congress, wala nang tanungan, ina-approvean daw yan. Dahil bilang respeto, dahil proposed budget ng Office of the Vice President. Yan yung tradition. Ang obligation naman ito yon. Ang lahat ng budget sa kahit anong ahensya ng pamahalaan, obligasyong alamin ng Kongreso, ng Senado, kung saan ginamit at tama ba ang paggamit. Dahil yan ay pag-aari ng taong bayan. So, ito yung tanong. Kayo pong mga nakikinig dito sa aking mga channel, especially itong MA Pinoy TV, saan kayo pumapabor? Doon sa gusto ni Marcoleta, Congressman Marcoleta, na traditional, approve without thinking, wala nang tanungan kasi respeto raw sa pangalawang Pangulo. Or doon sa obligation na himay-himayin, alamin ng Kongreso saan ginamit ang budget ng Office of the Vice President at lahat ng mga opisyal ng gobyerno under executive department. Di ba pag pera ng bayan dapat pinangangalagaan? Dapat tama ang paggastos? Kaya po naging controversial ito kasi yung confidential fund at mga budget ng Department of Education at ng Office of the Vice President, obligasyon yun, alamin ng Kongreso at malaman ng taong bayan kung saan ginamit. Higit sa lahat, obligasyon din yun ng Secretary at Vice President Sara Duterte na ipaliwanag. Pero hindi ho maipaliwanag. Pikon na pikon siya. At katunayan, inindya niya. Hindi siya nagpunta sa mga public hearing at deliberation ng budget for third and final reading sa Kongreso. Ngayon, sino ang tama rito? Yung traditional na pinaglalaban ni Marcoleta na nireject ng majority ng mga congressman? O yung obligasyon ng mga congressman na ipaalam sa taong bayan kung saan napunta ang pera ng mamamayang Pilipino. Kaya nga po, nagulat din ako kay Marcoleta, bakit nagkaganito itong taong ito, nang iba yung prinsipyo. Noong araw na ang issue tungkol sa ABS-CBN, sikat na sikat ito, lumaban talaga ito. Pero ngayon, teka, parang pro-Duterte ang dating. Pati yung pera ng taong bayan, isinasakripisyo na, huwag na natin tanungin, respeto sa Office of the Vice President bilang tradisyon. Wow! At sinisipan niya, sabi niya doon sa hearing, ang hirap kasi ngayon, marami sa mga congressman dito, ating mga kasamahan, mga bago, hindi alam ang tradisyon. Nako congressman, hindi nga po pwede yung tradisyon eh. Pwede yung tradisyon kung kapanipaniwalang tamang ginamit ng Office of the Vice President. Hindi nga po naniwala ang mamamayang Pilipino at mga congressman nagduda sa pagkagastos ng 125 million sa loob ng 11 days na Pasko, holiday pa yun. On record, December 20 hanggang December 31 ng 2022, 11 days kasama yung weekend, kasama yung Pasko at New Year, naubos yung 125 million. Nakakalulang milyon-bilyon everyday ang nagastos ng Office of the Vice President. Pera ng bayan yan. Yun ang issue. Kaya ho kailangan obligasyong ipaliwanag, obligasyong alamin. Kung gusto mo tradisyon, pagtatakpan yan, abay talo ang mamamayang Pilipino. Yan naman congressman ang hindi maganda kasi. At yun ang dahil kung bakit nagagalit, nadismaya, disappointed ang mga Pilipino sa iyo. Kaibigan kita kong, pero kailangan ko sabihin, gano'n kong makipagkaibigan eh. Sinasabi ko yung mali. Sasabihin ko kung tama ang ginagawa mo, pero dito sa isyong ito, sinasabi ko mukhang nagkamali ka. Kung pasintabi na. Yan po yung aking analysis at opinion. Kaibigan kita, kaibigan mo ako, pero gano'n ang pagkakaibigan ko. Gano'n ang turing ko sa kaibigan. Sabihin ko kung mali, sasabihin ko kung tama. Dito, may problema. Dahil pera, people's money, pera ng bayan, dapat talagang pangalagaan. Alamin. Kung may papaliwanag naman ng Vice President kung saan ginastos, di okay. Pero kung hindi siya magpaliwanag at na parang galit pa, at pati yung kapangyarihan at rules ng Kongreso ay pinakikialaman, ano yun? Kaya nga, parang ang samang example no na yung Vice President parang siga-siga kung dumating sa Congress.
Gusto niya sapawan at diktahan yung Kongreso sa kung ano ang gustong gawin. Tapos sasabihin pa niya, ito yung proposed budget ko. Nasa inyo yan kung ibibigay niyo o hindi. Wow, ganun katindi, ganun kataray, ate, ang dating mo. Ito yung proposed budget ko, ibigay niyo sa hindi. Kung ano man ang gusto niyo, nasa inyo na yan. Wow. Nahingi ka ng budget, ikaw pa yung nagmamalaki. Hindi naman papayag. Elected congressman yung mga yan. Party list at district congressman. Una-una, pera ng bayan. So again, ulitin natin. So, bantayan natin ito every year. Baka mabuhay na naman itong tradition or obligasyon. Para po sa akin, opinion analysis, dahil pera ito, obligasyon ng kahit sino ipaliwanag saan ginamit ang pera ni Juan de la Cruz ng mamamayang Pilipino. Okay? Any comment, reaction, malaya po kayo. Pangalawang issue, naku, ito na. Nagsalita na po si General Marbil, Chief PNP. Anong sabi ni General Marbil? Bubuksan uli, iimbestigahan ulit ang pagkamatay ni General Wesley Barayoga, abogado at board secretary ng Philippine Charity Superstation Office na napatay noong 2020. Kasagsagan ang pandemic COVID-19. Dahil lumabas doon sa hearing sa Kongreso na yung dating PCSO General Manager, si Colonel Garma at yung isang Colonel Leonardo, posibleng may kinalaman. At umamin yung nagtrabaho, umamin yung pinagtrabaho para kuhanin ang buhay ng retired General Graduate ng Philippine Military Academy na si Attorney General na abogado pa, Barayoga. Barayoga. Anong katindi? So, tatrabahuin po ng CIDJ under new Chief General Nicolas Torre ang kasong ito. Dahil pinag-utos ng PNP Chief. Sasabit dito. Nagalit si PNP Chief dahil puro pulis. Colonel Garma, Colonel Leonardo, Colonel Mendoza at iba pa ang mga sangkot dito. Ang matindi rito, umamin yung pinagtrabaho sa halagang 300,000 pesos. Kapalit ng buhay ng PMA graduate at lawyer. Grabe. Dahil siya yung titistigo laban sa korupsyon sa STL, sa PCSO, under Garma. Tapos ang kapalit, itinumba siya. Kaya ngayon, babalik sa malalimang investigasyon at pananagutin ang lahat. Dapat lang. Human rights violation. Tukhang-tukhang yan eh. Kasi pinagbintangan may kinalaman sa illegal. Kaya pinatukhang. Pero hindi naman pala involved sa drugs. Nagagalit yung mga PMA graduate, classmate nitong si General Barayoga ng Philippine Military Academy sa nangyaring yon. At natutuwa sila dahil bubuksan yung investigasyon at ang sigaw, katarungan, justice for General Attorney Barayoga. Yan po ang development. Any comment, reaction? Malaya po kayo. Please like, subscribe, and follow doon sa hindi pa. Pero pakalike po ninyo. Pakishare ng aking mga video dito sa MA Pinay TV at doon sa kabila nating channel, Mike Abe Opinions.